Naku mga kapuso, ngayong Pasko tiyak na mapupuno na naman ng pagkain ang ating mga lamesa. Pero paalala po mga kapuso ng Department of Health, iwasan ng sobrang pagkain. Lalo't hindi ito mabuti sa ating kalusugan. May news to go si Cedric Castillo. Sa bangketang ito sa Quezon City, nakaset up na ang tolda at full volume na ang mga speaker. Sa paligid-ligid pa lang, napakarami ng pagpipilian. Nariyan ang ihaw-ihaw, pritong manok, street style, gulay na pansahog at syempre, karneng baboy. Samahan pa ng sariwang buko para di lang tubig ang panulak. Si Bochok, aminadong tuwing bisperas ng Pasko, labo-labo ang inilalaman sa tiyan. Samahan pa ng masayang pamilya at angkop na lagay ng panahon, mering-meri raw talaga ang sikmura. Pag malamig, ginagalang kumain. Kahit wala ng electric pan. Tipid na tipid man o sandamakmak na putahe ang handa. Hindi raw pwedeng palampasin ng marami ang bisperas ng Pasko nang hindi nabubusog. Bawal raw ang KJ at tablado muna ang diet. Kain lang ng kain kasi hindi nila makakain yung kinabukasan yan eh. Paminsan lang yan. Karamihan dito mga pansit, spaghetti, basta may pagsasaluhan ng isang pamilya, okay na sa kanila. Nakahanda na yung pagkain, ano na lang kulang? May alak, patay tayo dyan. Pero payo ng Department of Health, hindi masaya ang celebration kung ito na pala ang katapusan ng maliligayang araw. Tandaan, ang hindi tamang pagkain ang isa sa mga sanhi ng heart attack at stroke. That's a chronic process. So anytime pwede mangyari yon. Hindi lang sa Kapaskuhan. Pag hindi talaga tayo nag-ingat sa kinakain natin. May tinatawag tayong holiday food binge. Ibig sabihin nun, yung sobrang pagkain natin ay magbibigay sa atin ng karagdagang timbang. At pag hindi tayo naging maingat, yun ang bagong timbang natin sa pagdating ng bagong taon. At kung taon-taong ganon, mapapansin nyo, pabigat ng pabigat yung timbang natin as we grow older. Paalala pa ng DOH, malaki ang pinagkaiba ng kain para makapagdiwang at eat all you can tuwing Kapaskuhan. Oo nga raw at iisang gabi lang ang Noche Buena o dalawa kung isasama ang Medianoche. Pero hindi raw biro ang maaaring epekto ng todo lamon sa mga okasyong ito. Yung pagkain ng masarap, yun ang magiging bago mong norm. Oo, yun ay magiging bagong, hanap-hanapin mo na yun. So, control lang. Ang rule of thumb, pumili ka na ng 2 o 3. Ngayon, huwag mong piliin yung parati mo nang nakakain sa pang-araw-araw. Bukod sa pagkain ng wasto at tamang dami lamang, ilang tips pa ng DOH ang pagnguya ng dahan-dahan para hindi na maenganyong mag-round 2. Uminom ng maraming tubig para malinis ang asin na galing sa pagkain at mag-ehersisyo ng regular gaya ng pagsayaw ng Gangnam. Cedric Castillo, GMA News.